May kasabihan na, "O pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang." Pero gaano nga ba kamakapangyarihan ang pag-ibig? Hanggang saan mo ito kayang ipaglaban? Handa ka rin bang lumaban sa aswang para lang sa iyong minamahal? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sa tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa baryo ng San Gabriel. Tahimik ang mga kalsada, nakasara ang mga tindahan bago mag-alas 6 ng gabi at ang mga ilaw sa bawat tahanan ay pinipiling patayin ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi dahil sa pagtitipid, kundi dahil sa takot. Sa lumang pamilihang bayan halata ang pagkabahala sa mukha ng mga tindera. Nasa gitna si Aling Nita, namumutla habang inaayos ang kanyang panindang baboy. Katabi niya si Mang Lando, ang kilalang magbababoy sa buong baryo, na abalang-abala sa pagbibilang ng karning ibebenta kinabukasan. "Isang linggo pa lang ang nakalipas, 5 na agad ang nawalan ng karne, Lando. Nakakabahala ito kung tutuusin. Maging ang mga baboy na nakahandang katayin bigla na lang nawawala." Narinig ko nga ang balitang yan. Hindi na ako nagtataka. Nakita ko ang plano ni Mayor Gado doon sa kabilang lote na itinayo niyang bagong pamilihan ng bayan. Gusto niyang doon tayo lumipat at magbayad ng mas mahal para sa mas magandang pwesto ng tindahan natin. Kailangan ba nating lumipat ng pwesto para lumaki ang kita natin? Kalukuhan. Sinasabi mo bang pakanan ni Mayor Gado ang mga nangyayaring nakawan para mapilitan tayong lumipat sa kabilang bayan? Sa tingin ko, ganun na nga. Siya itong uri ng kapitalismo. Sa mga susunod na araw, sigurado paalisin niya na tayo rito sa luma at bubuwagin ang kinalakihan na nating pamilya ng bayan. Maraming mawawalan ng hanap buhay kapag nangyari yon. Hindi to ordinaryong magnanakaw, Mang Lando. May isa akong hinala, pero baka pagtawanan niyo lang ako eh. Napatingin ang 2 matanda sa nagsalita. Ito ay si Dudong, 17 taong gulang at naging katulong ni Aling Ninita sa pagtitinda. Ito kasi ang bunsong apo niya sa mga anak niyang nagsipaglayas na sa kanilang baryo para makisama sa kani-kanilang asawa. At ito ngang si Dudong ay piniling samahan ng kanyang lola dahil ayaw niyang mag-aral at gusto na lamang magtrabaho sa bayan para kumita ng pera. At ano naman yun, Dudong? Naku, Lando, wag mong intindihin ang apo ko. Palagi niyang inuungkat sa akin na hindi raw taong kumukuha ng karne na paninda natin eh. Totoo po yung sinabi ko, Lola. Hindi talaga tao. Dahil isang gabi, nakita ko yun. Isang halimaw ang kumukuha ng karne natin. Isang aswang. May mga sungay. Mahaba ang mga kuko at pangil. Mahaba rin ang dila. Nilalantakan niya yung mga karne natin. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Dudong nang biglang humilab ang hangin. Malamig, mabigat, at tila may kasamang babala na may mangyayaring masama. Napatingala sila sa langit. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso ay ang pagliwanag ng kabilugan ng buwan. Umuwi na tayo, Dudong. Kung ano-ano pang pinagsasasabi mo kay Mang Lando, maaga pa tayo bukas, oy. Hindi niyo nga ako pinagtawanan, pero hindi naman kayo naniniwala sa akin. Totoo po yung sinasabi ko. Mang Lando, mauna na kami ng apo ko ha. Baka nagugutom na siya kaya siya ganyan. O sige, mag-iingat kayo ha. Pauwi na rin ako. Tatapusin ko na lamang ang ginagawa ko. Magkita na lang tayo bukas. Ipinagpatuloy ni Mang Lando ang pagliligpit ng kanyang tindahan. Sa gitna ng kanyang pagsasara ay may napansin siyang anino. Lumingon siya para sundan pero bigla itong nawala. Hindi na lamang niya pinansin at nagpatuloy siya sa paglakad sa madilim na eskinita patungo sa bahay nila. Pero sandali siyang natigilan nang may makita siyang anino. May sungay. Sino yan? Sinusundan mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Inilabas ni Mang Lando ang kanyang itak at nagulat siya nang may makitang tao sa likod niya. Jenny, anong ginagawa mo rito? Lolo, kanina ko pa kayo sinusundan na tinatawag pero hindi niyo ako pinapansin. Naku apo,
Pasensya ka na at medyo tumatanda na. Humihina na ang pandinig. Kanina ka pa ba dyan? Gabi na. Tsaka bakit nasa labas ka pa? Pinuntahan ko po kayo sa bayan para sunduin. Sabi kasi ni Inay, yung tagal niyo raw sumasakit ng tiyan niya. Ganun ba? Sige, halika na at pupuntahan na natin ang inay mo. Hinawakan ni Mang Lando ang kamay ng kanyang apo na si Jenny, tsaka nila sabay tinahak ang daan pa uwi. 16 na taong gulang pa lang ang batang babae. Nag-aaral ito sa San Gabriel National High School at binabantayan ng kanyang ina na kasalukuyang buntis. Malapit na sila sa kanilang tahanan nang magsalitang muli si Jenny. Lolo, totoo po ba ang aswang? Ha? Kanino mo naman narinig yan? Narinig ko po kay Kuya Dodong. Sabi niya, palagi ko raw ingatan si Inay, tsaka pagdali ng bawang. Delikado raw kasi ang buntis dahil pinaliligiran ng mga aswang. Tumigil sa paglalakad si Mang Lando. Bagamat hirap nang umupo ay pinantayan niya ng laki ang kanyang apo bago pinangaralan ito. Jenny, apo, hindi totoo ang mga aswang. Ang totoong aswang ay ang mga yon. Itinuro ni Mang Lando ang mga poster ng mga kumandidato noong nakaraang eleksyon. Hindi pa rin ito natatanggal. Sana naaabot ng tulong nila ang mga lugar na naaabot ng mga pangangampanya nila. Pero hindi, dahil sila ang totoong mga aswang sa lipunan. Mga sakim sa kapangyarihan na kapag nakuha na nila ang gusto mo, kalilimutan ka na nila kapag nakaupo na sila. Sisip-sipin nila ang dugo at pawis mo. Kakainin nila ang laman loob mo hanggang sa walang matira at dudurugin nila ang puso mo. Hindi ka nila kailanman tutulungan, sa halip lalong pahihirapan. Ang mga kagaya nila ang aswang, salot sa lipunan. Tumanim sa isipan ni Jenny ang mga ipinahayag sa kanya ng kanyang lolo na si Mang Lando. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay patuloy niya itong iniisip. Oh, nandyan na pala kayo. Jenny, tatay, kanina ko pa kayong hinihintay. Nagluto ako ng hapunan. Anong ulam natin, Nay? Adobong atay at balon-balunan. May nag-iwan sa labas baka si Dodong na naman. Ang batang yun talaga palagi na lang nagdadala ng pagkain. Hindi naman siya rito kumakain. Mabuti pa, Jenny, dalan mo sila aling ninita ng ulam na niluto ko. Nagsandok si Mirna ng ulam at nilagay sa malaking mangkok. Si Jenny naman ay inalalayan muna ang kanyang lolo na makaupo sa hapagkainan. Kumustang tindahan, tay? Marami pa rin bang bumibili ng karne? Oo, ayos lang naman. Balita ko, nagsisilipatan na yung ibang nagtitinda doon sa bagong pamilihan na. Hindi ba kayo sasama doon, tay? Hindi. Hindi ako lilipat doon kahit anong mangyari. Bakit naman? Maganda nga yung plano nila mayor sa bayan natin Mabuti pala at siyang nanalo dahil marami siyang adhikain na makakatulong sa mamamayan dito sa San Gabriel. Hindi ako nagsisising binoto ko siya. Umiling si Mang Lando at ibinagsak ang mga kubyertos sa hapagkainan. Wala akong tiwala sa taong yon at kailanman hindi ako susunod sa kanya. Pero tay, mas magandang pamilihang bayan na tinayo niya, malinis at ligtas sa mga nakawan. Balita ko lagi ring may nawawalang karne sa inyo. Di ba't mas maganda na magpasakop ka na lang sa mga namumuno sa bayan natin kaysa gumawa ka ng sariling desisyon at isama mo pa yung iba. Sila Haling Ninita, narinig kong iniimpluwensyahan mo rin na wag lumipat Nagmamatigas pa kayo. Dahil sigurado kung isa lamang tong patibong. Kapag nagsilipatan kami sa bagong tinayong pamilihan, maahawakan niya na kami sa leeg. Mataas ang singil niya ron at lalo tayong mawawalan ng kita. Maraming ang tao na posibleng mamili. Pero marami ka rin katunggali. Mabuti pa nga doon na lang kami sa luma kahit kaunti. Basta hindi napupunta sa mga taong nakaupo lang ang malalaking porsyento ng pinagkakabuhayan natin. Natahimik na lang si Mirna. Hindi na niya gusto pang makipagtalo sa kanyang ama na may sariling pananaw. Pailing-iling na lang siya habang iniaabot kay Jenny ang isang mangkok ng ulam. Sige na, Jenny. Dalhin mo na to kina Aling Ninita para makakain na rin tayo. Hihintayin ka namin. Sige po, Nay. Kinuha na ni Jenny ang mangkok at masipag na tinahak ang daan papunta sa kanilang kapitbahay. Hindi naman kalayuan ang bahay ni na Aling Ninita at Dudong. Pero dahil madilim na at walang ilaw sa paligid ay nahihirapan siyang maglakad.
Tanging liwanag lang na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing tulong para makarating siya sa nais niyang tahakin. Napansin niya ang isang malaking anino na sumusunod sa kanya. Naririnig niya rin ang maingay nitong paghinga at pagkiskis ng paa sa lupa. Nilingon niya ito pero wala siyang nakita. Hindi dapat ako matakot. Mas naniniwala ako kay Lolo kaysa kay Kuya Dudong. Walang aswang. Ang mga aswang ay mga taong nakaupo sa gobyerno. Sila ang salot sa lipunan. Matuloy na tumakbo si Jenny patungo sa bahay ni Aling Ninita. Panay ang katok niya sa pinto nito. Tao po! Tao po! Aling Ninita! Kuya Dudong! Si Jenny po to! Dinalan ko po kayo ng ulam na pinapabigay ni Inay. Tao po! Puminid naman ang pinto at iniluwanon ay ang matandang babae na si Aling Ninita. Oh, Jenny, ikaw pala. Ano yung dala mo? Gabing-gabi na. Ulam po. Inutusan po ako ni Inay na dalang kayo ng ulam eh. Gusto niya po magpasalamat sa atay at balon-balon ang binigay ni Kuya Dudong sa amin. Ito po, niluto niya pong adobo. Naglakad naman papalapit ang kanina pang nakasilip na si Dudong. Agad niyang kinuha ang mangkok na may takip na naglalaman ng ulam. Tiningnan niya yon at pumanglaw ang mukha niya. Jenny, wala akong binibigay na laman loob kay Aling Mirna. Po? Pero sabi niya po baka kayo raw yung nag-iwanan sa bahay namin eh. Kaya dinalan ko po kayo dito. Kayo lang naman ang malapit sa amin bukod sa iba pang kapitbahay. Ikaw lang pong posibleng magdala ng pang-ulam sa amin eh. Oo, Jenny. Pero hindi ako dumaan sa inyo kanina dahil dumiretso ako rito sa bahay para ihatid si Lola. Di pa nga ako lumalabas mula nung umuwi kami. Nangangamba namang sumingit si Aling Ninita sa pag-uusap ng dalawa. Ay, kung ganon, sinong nagbigay niyan sa mama mo? May iba pa bang kakilala ang mama mo na posibleng magbigay niyan sa inyo, Jenny? Hindi kaya may nagkakagusto sa mama mo? Napakurap si Dudong at sa sandaling yon ay agad niyang ipinatong sa lamesa ang mangkok ng ulam. Dali-dali niyang hinila si Jenny paalis. Sandali lang po kami, Lola. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik ha. Sarado niyo po yung pinto. Sasamahan ko lang po pauwi si Jenny. Patuloy na tumakbo ang matangkad na binata. Hila-hila niya si Jenny na walang muwang sa mga nangyayari. Kuya Dudong, bakit tayo tumatakbo? Bakit ihatid mo pa ako sa amin? Jenny, makinig ka. Posibleng isang aswang ang nagbigay ng laman loob na yun sa mama mo. Hindi niya yun dapat makain dahil kapag ginawa niya yun, maapektuhan ang sanggol na dinadala niya sa kanyang tiyan. Oh, ano sabi mo? Mas binilisan ni Jenny ang pagtakbo hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Dali-daling binuksan ni Dudong ang pinto at saka wala siyang habas na pumasok. Gulat na gulat pa si Namang Lando at Mirna sa kanilang pagdating. Oh, Dudong, anong ginagawa mo rito? Dito ka ba kakain? Ipinabot ko na kay Jenny yung ulam na niluto ko. Salamat pala sa binigay mong pang-ulam ng pamilya namin ha. Natigilan sa pagsasalita si Mirna nang kunin ni Dudong ang mangkok na naroon sa gitna at saka ibinagsak sa lupa. Inapak-apakan ng binata ang laman loob, pati na rin ang nasa kaserola pa, ay tinapon niya rin. Anong ginagawa mo? Sinasayang mo ang pagkain! Isang malakas na sampal ang natanggap ni Dudong mula kay Mang Lando. Natigil naman ang lalaki pero tila ba parang hindi natinag. Agad niyang nilibot ang bahay para may suriin. Kinuha niya ang mga asin at pinaglalagay sa mga bintana. Kumuha rin siya ng bawang para ipahawa kay Mirna. Ano bang nangyayari sa iyo, Dudong? Magsalita ka nga! Bakit ba basta-basta kang pumapasok sa bahay namin at magdadabog at magtatapon ng pagkain? Nasisiraan ka na ba? Kuya Dudong! Natigilan si Dudong sa malakas na pagtawag sa kanya ni Jenny. Nasa harap niya ito at umiiyak. Nanginginig sa takot ang mga kamay at nanghihina din ang mga tuhod. Ano bang nangyayari sa iyo, Kuya Dudong? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Imbis na sagutin ni Dudong si Jenny, ay nilingon niya na lang ang buntis na si Mirna. Kumain ka ba ng laman loob na yan? Ha? Bakit mo tinatanong? Nakakain ka ba? Hindi. Hinihintay namin si Jenny kaya hindi pa kami kumakain. Mabuti. Tumangutango si Dudong ng mabagal. Lalong nahihiwagaan si Mirna. Huwag ka nang tatanggap ng kung ano-ano dahil makakasama yan sa baby mo. At simula ngayon, hindi na rin ako magbibigay ng pagkain dito.
Aba, walang hiya ka pala eh. Sinugod ni Mang Lando si Dudong dahilan para tumilapon sila sa sahig. Hawak ni Mang Lando ng mahigpit ang kwelyo ng lalaki at si Jenny naman sa sulok ay hindi alam ang gagawin. Ang yabang mo ah. Inutusan ba kitang bigyan kami ng pagkain? Mukha bang kawalan kung hindi kami makakatanggap sa iyo ng kung ano? Si Raulo, kung makapagsalita ka, parang ang laki ng utang na loob namin sa iyo. Kung wala ako, baka wala rin ang tindahan niyo. Pweh! Dumura ng dugo si Dudong pero hindi siya sumagot. Narinig na lamang nila ang malakas na sigaw mula sa kapitbahay. Ay! Ang baboy ko! Ang alaga kong baboy! Ang mga alaga ko pinatay! May pumatay sa kanila! Nagkatinginan si Mang Lando at si Dudong. Mabilis silang tumakbo para tingnan ang nangyari sa kanilang kapitbahay. Si Jenny naman ay sumunod din para makiusyoso. Tingnan niyo! Ang mga baboy ko! Patay na silang lahat! Duguan at wala nang laman loob! Ano nang ititinda ko bukas nito? Nakahanda pa naman ang iba para sa piyesta at kasal! Panay ang iyak ng babae. Ang asawa nito'y napapahilamos na lang din sa mukha habang yakap-yakap ang asawa para pagaanin ang loob. Ngunit mahirap yung gawin. Nalagas ang pangkabuhayan na inaasahan nila. Paano na ngayon? Siguradong mababaon na tayo sa utang nito. Paano ng anak natin at ang pag-aaral niya? Malapit pa naman ang debut niya. Ang isa pa naman dun sa baboy, pinatataba ko para may ipanglechon tayo sa birthday niya. Biyawa ang Diyos. Siguradong pagbabayarin ng taong yun ang ginawa niya sa atin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dudong habang pinagmamasdan ng mga kawawang baboy na natabasan na nga ng ulo. Butas pa ang tiyan. Sandali, Kuya Dudong. Ibig bang sabihin, yung laman loob na napunta kay inay, galing sa mga baboy na yun? Napatingin naman sa dako ni Jenny ang mag-asawang umiiyak. Kapwa narinigang sinambit ng batang babae. Anong sabi mo, Jenny? Nasa nanay mong mga laman loob ng baboy namin? Ang nanay mo bang may pakana nitong lahat, ha? Tama, buntis siya. Pinaglilihian niya bang mga laman loob? Kaya kailangan niya magnakaw? Hindi magdanakaw ang anak ko. Sumingit na si Mang Lando sa usapan. Hindi na nito matiis ang masasakit na salitang sinasabi tungkol sa kanyang anak. Bakit, Mang Lando? Posible naman ang mga sinasabi ko, Baka ikaw ang gumawa nito sa mga alaga namin, Dahil galit ka. Galit ka na nabalita mo lumipat kami sa bagong pamilihan. Galit ka kaya ginawa mo to sa amin at sa pangkabuhayan namin. Hindi totoo yan. Kaya wag mo akong pagbintangan. Desisyon niyong lumipat sa bagong pamilihan. Sino ako para tutulang kayo? Kami rin sa lumang pamilihan, nananakawan ng karne. Kaya pare-pareho lang tayo nagdurusa. Hindi ang pamilihan ang dahilan ng paglubog ng mga negosyo natin. Kung hindi ang mga nasa itaas na lumilika ng gulo para masira tayo. Nagpatuloy ang pagtatalo ni Mang Lando at ng iba pang kapitbahay. Samantala, si Jenny naman ay napansing wala na si Dudong sa tabi niya. Agad niya itong hinanap at nakitang tumatakbong paalis. Kuya Dudong! Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo! Dalihan mo, Jenny. Kailangan natin balikan ang iyong inay. Dahil kung tama ako, aswang ang gumawa ng mga yun sa baboy ng kapitbahay natin. At sila ang nagbigay ng mga laman loob sa nanay mo. Siguradong pupuntahan siya ng mga aswang ngayong gabi. Lalo't naiwan natin siya mag-isa. Samantala, si Mirna ay nagliligpit ng basag na mangkok na naroon sa sahig. Nililinis niya rin ang dilubyong ginawa ni Dudong kanina. Pambihira! Ayun ako pa tong magliligpit ng lahat. Gaano ba kahirap sa buntis ang lumuhod para magdampot ng kalat? Ay, puro perwisyo na lang ang dala. Kapag nakita kong Dudong na yon, masasampig ako na talaga siya. At yung si Jenny, pangangaralan ko siyang wag nang magdidikit sa Dudong na yon at baka maimpluwensya ng masamang pag-uugali. Kumuha ng walis si Mirna at pamunas para linisin pa ang mga naiwang kalat. Talaga naman, gutom na ako. Lalo ng baby ko. Ngayon, walang natirang pagkain sa amin dahil tinapon lahat ng Dudong na yon. Ay, kakainis. Sinigurado ko pa namang masarap ang adobo tapos sahig lang ang makikinabang. Naputol naman ang pagkausap ni Mirna sa sarili niya nang may marinig siyang kumatok. Nakita niya rin ang binti ng taong nasa labas ng pintuan sa may puwang sa ilalim. Sino yan? Dudong, ikaw ba yan?
Naku, wag na wag ka nang babalik dito. Nasaan ang anak ko? Tama ng pagsama niya sa'yo. Pero muling kumatok lang ng sunod-sunod ang nasa may pintuan. Sandali, Tay! Ikaw na ba yan? Teka, bubuksan kong pinto. Nasa balakang ang kamay ni Mirna nang maglakad siya papunta sa pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakaitim. Sino ka? Mangingi lang sana ako ng tubig, miss. Kanina pa kasi ako naglalakbay. Wow na ako. Naubusan na kasi ako ng tubig. Ganun ba? Akin na yung tubigan mo at lalagyan ko. Pwede bang pumasok para makapagpahinga sandali? Sinuring mabuti ni Mirna ang lalaki bago tuluyang binuksan ang pinto. Sige, pwede naman. Kaso makalat dito sa bahay dahil may nangyaring away kanina. Maupo ka muna dyan at dadalang kita ng tubig. Maraming salamat. Pumunta sa kusina si Mirna para punuan ng tubig ang tubigan ng lalaki. Hindi niya naman nakalimutang magtanong pa tungkol dito. Bakit nga pala dito mo naisip na pumunta? May mga bahay pa dyan na para katukin tsaka hingian ng tubig. Kasi walang mga tao. Ang iba patay na ang ilaw. Hindi ko na maabala. Dito lang ang nakita ko may tao nagising pa. Ganun ba? Sa bagay, baka yung mga kapitbahay pumunta rin sa labas. Kasi kanina may narinig kaming sigawan Ayun, yung pamilya ko lumabas din para makiusyoso. Kundi nga lang siguro ako buntis, baka nandun din ako. Naglakad pabalik si Mirna para ibigay sa lalaki ang tubigan nito na may laman na. Nakangiti itong nagpasalamat sa kanya. Tungkol sa pinagbubuntis mo, kabuanan mo na ba? Oo, malapit na ako mga anak. Sa makalawa, pupunta na ako sa ospital para mapaghandaan ang lahat. Sana lang lumabas ng healthy ang baby ko. Nasaan pala ang ama ng bata? Naroon sa Maynila nagtatrabaho. Ang tatay at anak ko lang nandito kasama ko. Kaso, iniwan na naman nila ako. Parang wala silang kasamang buntis Nag-aalala tuloy ako na baka wala rin sila kapag pumutok ng panubigan ko. Mahina namang tumawa ang lalaki at saka ininom ang tubig. Kung kailangan mo na mag-aatid sa'yo, pwede ako. May tricycle ako. Tricycle? Akala ko ba naglalakad ka lang? Ibig ko sabihin, namamasada ako ng tricycle sa bus ko. Pwede kitang puntahan kapag manganganak ka na. Napailing si Mirna nang may mapagtanto. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa harap ng lalaki at dahan-dahang lumayo. Nakakaramdam siya ng kakaibang takot, lalo na sa paraan nito ng pagngiti at pagtingin sa kanya. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano talagang pakay mo sa akin? Bakit ka pumunta rito? Tumingin ang lalaki sa tiyan niya at doon niya nakumpirma na gusto nito ang baby niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kusina para kumuha ng bawang pero agad siyang hinabol ng lalaki. Saan ka pupunta, Mirna? Hindi ba tinanggap mo ang binigay ko sa'yo kanina? Marapat lang nasuklian mo ang pagiging mapagbigay ko. Hinawakan ng lalaking yon ang tiyan ni Mirna at agad kumulo ang sikmura niya. Nakita niya ang paghaba ng dila ng lalaki pati na rin ang mga kuko nito. Ang matatalim nitong mata na naging pula. Ang gwapo nitong mukha na napalitan ng tunay nitong anyo. Isa kang aswang! Malakas na pagbukas ng pinto ang narinig ni Mirna. Napalingon silang dalawa ng lalaki. Mabilis na pinuntahan ng mga yon si Mirna. Itay! Bitiwan mo ang anak ko! Hudas ka! Agresibong hinigit ni Mang Lando ang lalaking yon saka initak ang ulo. Tumalsik na lamang ang mga dugo sa paligid ng kusina, pati kay Mirna, Mang Lando, Dudong at kay Jenny na gulat sa nakita. Umiyak pa ito ng pagkalakas-lakas habang tumatakbo papalapit kay Mirna. Inay, anong taong yan? Sinaktan niya ba kayo? Hindi anak, tumahang ka na. Isa siyang aswang. Totoo ang mga sinabi ko sa inyo, Mang Lando. Totoo ang aswang. Sila ang dahilan ng pagkawala ng mga karne sa bayan natin. Siya rin po yung puminsala sa mga baboy ni Aling Tessa. Tumahimik ka, Dudong. Umuwi ka na sa bahay niyo. Hinihintay ka na ng lola mo. Pero Mang Lando, kailangan natin magtulungan. Dahil hindi rito natatapos ang dilubyong dala nila sa atin. Kapag nalaman nilang nabawasan sila at alam na natin ang tungkol sa kanila, sigurado maaalarma sila at gagante. Hindi lang tayong nasa panganib, kundi ang buong bayan na to. Sumabat naman sa usapan si Mirna.
Meron pa ring takot sa kanyang mga mata pero sinusubukan niyang kumalma habang hawak-hawak na ang nakuha niya kaninang bawang. Ipagbigay alam natin to sa pamahalaan, siguradong tutulungan nila tayo. Si Mayor Gado, lulutasin niya ang krisis ng bayan na to. Pwede ba manahimik ka na muna, Mirna? Wala tayong aasahan sa Mayor Gado na yan. Sigurado ako magtetengang kawali lang siya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Baka gamitin niya pa ang aswang para lalo tayong sindangin sa takot. Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa mayor natin, Tay? Puro paninirang puri lang ang ginagawa niyo. Wala naman kayong ebidensya. Ang kahirapan natin ang ebidensya, Mirna. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Hinding-hindi tayo hihingi ng tulong sa mayor na yon. Kung ganun, paano panganganak ko? Sige nga, Tay. Libre ang paanakan sa bayan dahil sa kanya. Kung manganganak ako sa pribadong ospital, magkakanda ko ba ang asawa ko sa pagtatrabaho para lang mailabas to? Marunong magpaanak si Lola. Kapwa na patingin si Mang Lando at Mirna kay Dudong. Nakayuko pa ang binatang nag-aalangang tagpuin ng mga mata ng matatanda. Anong sabi mo? Kung kailangan niyo po na magpapaanak ng walang bayad, pwede po si Lola. Kaya magpaanak ni Lola. Sigurado pa tayong magiging ligtas ang kalagayan niyo. Dahil kung tama po ang hinala ko, kung bakit libre ang panganakan sa bayan at ang mga bali-balitang nawawala rin ng mga sanggol, baka may kinalaman dito si Mayor Gado at ang pakikiisa niya sa mga aswang. Anong sabi mo? Isa ka pa, Dudong. Pati ikaw nahahawa na kay Itay. Palagi niyo na lang sinisiraan yung mayor. Kapag kayo napahamak, tingnan lang natin kung kanino kayo hihingi ng tulong. Hindi ako magpapaanak kay Aling Ninita. Sa ospital ako magle-labor. Tapos ang usapan, ha? At ikaw, Jenny, matulog ka na ha. Masyado nang nakakabulahaw sa kapitbahay ang pag-iyak mo. At ikaw, Tay, pagod na ako maglinis. Pagtulungan niyo na lang ni Dudong kung paano niyo susolusyonan ng aswang na yan. Itinuro ni Mirna ang lalaking nakasagupa niya kanina. Pero laking gulat niya nang biglang naging abo ang lalaki. Nanindig ang mga balahibo niya sa takot pero hindi pinahalata at hinila na lamang ang anak papunta sa kwarto. Ano ba, Jenny? Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Hindi ka pa ba napapagod? Natatakot ako, Nay. May aswang sa bayan na to. Pumunta na lang tayo sa Maynila kay Itay. Hindi pwede, anak. Masyadong magastos kung pati tayo maninirahan sa Maynila. Pero dito tayo mamamatay, Nay. Kung di tayo aalis dito, katulad ng sinabi ni Kuya Dudong, babalikan tayo ng mga aswang. Lalo na kapag nalaman nilang yung nangyari kanina. Baka kainin nila ako, ikaw, tayo, pati na ang baby na sa tiyan nyo. Hindi na tayo ligtas dito. Hinawakan ni Mirna ang nanginginig na kamay ni Jenny. Sinubukan niyang pakalmahin ang anak niya pero hindi ito umuubra. Kasalukuyan na silang nasa sahig kung saan may nakalatag na sapin. Doon sila palaging natutulog. Jenny, makinig ka sa akin ha. Walang mamamatay sa atin. Nakita mong ginawa ni Itay sa aswang. Kayang-kaya niyang patayin ang lahat ng aswang. Siguradong matatakot sila sa atin. At hindi na nila tayo babalikan. Ha? Kaya itigil mo na yung pag-iyak mo. May pasok ka pa bukas sa eskwelahan. Inay, ayokong pumasok. Dito na lang po ako. Jenny, wag mo akong inisin, ha? Humiga ka na at pumikit ka na. Maaga pa akong gigising para maghanda para sa'yo. Wala nang nagawa si Jenny kung hindi ang sumunod sa kanyang ina. Kahit natatakot ay sinubukan niyang pigilan ang kanyang pag-iyak. Sa bintana ay napatingin siya dahil may kung anong anino na may sungay ang nagpapakita sa kanya. Hindi lang isa, kundi 3 na tila ba nagmamanman. Nay, may mga kung ano sa bintana, Nay. Jenny, manahimik ka na. Sige ka, hindi kita bibigyan ng baon bukas, ha? Lumipas ang ilang minuto na nawala ang anino sa bintana, pero nakarinig siya ng ingay mula sa labas ng pinto. Kasalukuyang nagpupunas ng dugo si Mang Lando nang magsalita ito kay Dudong. Hindi ka pa ba uuwi? Walang kasama ang lola mo sa bahay niyo. Hindi ko po kayo may iiwan. Maraming nakabantay sa paligid ng bahay niyo. Anong ibig mo sabihin? May mga nakatunog na ba sa nangyari? Malakas po ang pangamoy nila, pandinig at pakiramdam. Ang ilang mga aswang, nariyan na para maningil. Lalo at kabilugan ng buwan ngayon. Malalakas po ang puwersa nila. Kung ganoon, dito ka magpapalipas ng gabi. Paano na ang lola mo? Siguradong marami po sila. Hindi ko kakayanin mag-isa. Baka mapatay na nila ako bago pa ako makabalik sa bahay ni Lola.
Anong gagawin natin? Kung sasamahan kita, walang maiiwan sa anak ko si Mirna. Nag-isip ng malalim si Dudong pero kahit isang solusyon ay walang pumapasok sa kanyang utak. Napapasabunot lang siya dahil sa pagsisisi na naiwan niya ang kanyang lola. Tungkol nga pala sa sinabi mo kanina, Dudong. Totoo bang nawawala mga sanggol sa paanakan? Tumunghay si Dudong para tumango. Si Mang Lando naman ay sumilip sa bintana at sa kanilang labasan. Nakita niya ang ilang mga nilalang na nakatayo doon at parang naghihintay. Opo, Mang Lando. Madalas din, hindi lang sanggol po yung nawawala, kundi pati na rin yung mga babaeng nanganganak. Narinig ko yung mga balitang yun mismo sa kapitbahay yung buntis din dahil nagdidesisyon sila kung saan manganganak. Natigilan si Mang Lando nang makitang bumukas ang ilaw ng isang kabahayan. Nakita niya ang pagkaaligaga ng kapitbahay niyang lalaki sa may bintana, pati na rin ang mga sigaw ng isang babae. Tama ka. Isa sa mga kapitbahay namin, kasabay ni Mirna na nagbubuntis. Alam ko na ang gagawin natin. Sinipat ni Mang Lando ang luma niyang tricycle noong kabataan niya. Noong hindi pa siya nagdedesisyong kumuha ng pwesto sa bayan, ay pagtatricycle ang hanap buhay niya. Ano pong gagawin natin, Mang Lando? Pupuntahan natin ang lola mo. Gigisingin ko lang sila Mirna at Jenny. Sasabayan natin ang pag-alis ng kapitbahay naming buntis dahil siguradong doon susunod ang mga aswang. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na tumakas. Kaya ihanda mo ang sarili mo at kumuha ka ng itak. Tumango si Dudong at tinatagan ng loob. Kailangan lang po nating malampasan ang kabilugan ng buwan dahil kinabukasan, ligtas na po tayo. Mahihina ang mga aswang sa umaga. Naiintindihan ko. Salamat dahil binigyan mo ng oras na aralin ang mga bagay na ito. Di ko akalaing totoo pala mga sinasabi mo. At ang lola mo, sana ay maging ligtas ang anak at apo ko sa kamay niya. Magaling po na tagapagpanganak si Lola, kaya wala po kayong dapat alalahanin. Tinapik ni Mang Lando ang balikat ni Dudong tsaka pumanik sa kwarto. Si Dudong naman ay naghanda na ng kanyang sarili. Pinagkukuha niya ang bawang at asin na maaaring maging panangga niya sa mga aswang. At hindi niya rin pinalampas na kumuha ng itak. Samantala, si Mang Lando naman ay panay ang katok sa pinto. Ano ba, Tay? Natutulog na kami ni Jenny eh. Bumangon na kayo riyan. Dalian niyo, Jenny. Buksan mo ang pinto. Halina kayo. Napalunok si Jenny at kahit labag sa loob ng kanyang ina ay bumangon siya para pagbuksan ng pinto ang lolo niya. Lumabas na kayo rito. Aalis tayo. At saan naman tayo pupunta, Tay? Gabing-gabi na. Huwag mong lakasan ang boses mo, ano ba? Sumunod na lamang kayo dahil mawawalan na tayo ng pagkakataon mamaya. Ano ba, Tay? Nagpapahinga na ang buntis. Jenny, buhatin mo ang iyong ina. Magmadali kayo. Iiwan na natin ang bahay na ito. Napabangon si Mirna dahil sa sinambit ng kanyang ama. Ano sinabi niyo? Nasisiraan na ba kayo ng bait, Tay? Saan naman tayo titira kung ganon? Pansamantala lang ito. Pupuntahan natin si Nenita para siyang magpaanak sa'yo. Ayoko nga sabi, Tay. Kung ganon, gusto mo bang maiwan rito? Isasama ko si Jenny sa amin. Maiwan ka rito mag-isa sa piling ng mga aswang na gustong kainin ka, pati ang anak mo. Napapikit na lang sa pagkayamot si Mirna dahil wala nang naidahilan pa. Sinikap niya na lamang tumayo pero nagulat siya nang biglang may kung anong basa na umagos sa kanyang mga hita. Nanlaki ang mga mata niya, pati na rin ni Mang Lando. Oh, ano nangyayari? Pumutok na ba ang panubigan mo, Mirna? Oo, Tay. Ang sakit. Ang sakit. Tulungan mo ko. Mga anak na yata ako. Nataranta si Mang Lando at agad na nilapitan ang kanyang anak. Jenny, tawagin mo si Dudong at imaniobra mo na ang tricycle. Pupunta na tayo ngayon kay Ninita. Mabilis na pumanaog si Jenny para puntahan ang naghihintay na si Dudong. Nanlaki na lang din ang mga mata ni Dudong nang marinig ang balita. Hindi ako masyadong marunong magmaneho. Sige na, Kuya Dudong, tayo na! Napakamot na lamang si Dudong at mabilis na lumabas ng bahay. Agad namang napansin yon ng mga aswang na nagdesisyon ng sundan ng mag-asawa na sumasakay sa kotse para pumunta sa ospital. Susundan ba natin ang lalaking yun? Kasama siya sa pumatay sa kauri natin. Hindi. Doon tayo sa buntis na mga anak na. Mas masarap ang laman ng isang sanggol
kaysa sa payatot at bobo na katulad niya. Nagsilipatan ng mga aswang papunta sa paligid ng sasakyan, kaya naman kahit hirap na hirap si Dudong, ay naimaniobra niya ang tricycle papunta sa tapat ng bahay ni Mang Lando. Ay, tay! Ang sakit! Dali mo na ako sa ospital, hindi ko na kaya. Makakanak na ako! Napukaw ang atensyon ng mga aswang at napalingon sa papalabas na si Mang Lando at ang anak nitong buntis na si Mirna. Jenny, sumakay ka na sa likod. Halika na! Agad na pumasok si Mang Lando sa tricycle pagkatapos ng kanyang anak. Si Jenny naman ay sumabit sa likod habang si Dudong ay pinaharurot na ang tricycle. Kitang-kita ni Jenny kung paanong nagsitinginan sa kanila ang mga aswang. Doon tayo. Manganganak na ang anak ng taong pumatay sa pinsan natin. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa aswang. Kakainin natin silang lahat. Mabilis na gumapang ang mga aswang papatakbo para masundan ang tricycle na minamaneho ni Dudong. Si Dudong ay panay ang sipat sa side mirror para makita kung nasusundan ba sila. Pero positive, mabibilis tumakbo ang mga yon. Kuya Dudong, maabutan na nila tayo! Bilisan na natin! Tumahimik ka, Jenny. Kung kaya ko lang itong paliparin, ginawa ko na eh. Malayo pa ba tayo? Mauuna pa yata akong mamatay bago tayo makarating sa lola mo, Dudong! Huwag kang magsalita ng ganyan, Mirna. Makakarating tayo ron. Kaya bilisan mo pa, Dudong. Marunong ka ba talaga magmaneho? Hindi nga po sabi ako masyadong marunong eh. Kung ganon, umalis ka na dyan. At ako na magmamaneho. Puro pagliko lang ang alam mong gawin eh. Mas lalo lang po tayo matatagalan kung hihinto pa tayo at magpapalit. Itay, palitan mo na si Dudong. Papahamak tayo kung siyang magmamaneho, hindi sa marunong. Dudong, ihinto mo na muna ang tricycle. Papalitan na kita. Ikaw naman, Jenny. Pumasok ka rito sa loob ng tricycle. Wala nang nagawa si Dudong kung hindi sundin ang plano ng mas nakatatanda sa kanya. Itinigil ni Dudong ang tricycle at mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Mang Lando para hawakan ang manibela. Si Jenny naman ay tumakbo paikot para mapuntahan ng loob ng tricycle pero naabutan siya ng aswang. Lola! Mabilis naman siyang tinakbo ni Dudong para tulungan. Initak ni Dudong ang kamay ng aswang, kinuha niya si Jenny at isinakay sa tricycle. Ano na, Itay? Bakit hindi mo pa pinaandar? Ipinapadya ko na kaso ayaw gumana. Naku po, ayun na nga po sinasabi ko. Sana hinintay na lang natin na mag-umaga. Sino ba sa atin ang mga anak na at gusto magpadala sa ospital? Mang Lando, dalian mo na. Naabutan na nila tayo. Panay ang pag-itak ni Dudong sa mga sumusugod sa kanilang aswang. Hingal na hingal niyang binabanatan ng mga ulo nito para mamatay. Agad din namang nagiging abo pagkatapos. Wala na yatang gas, Lolo! Paano na tayo ngayon? Pero isang milagro na biglang sumiklab ang gas at napaandar ni Mang Lando ang tricycle. Mabilis na sumabit si Dudong sa likod at nagpatuloy na sila sa paglalakbay papunta sa bahay nila Aling Ninita na parang malayo dahil sa dami ng mga nangyari. Lola, buksan mo na ang pinto. Narito na po kami. Malakas na sigaw yon ni Dudong na agad na narinig ni Aling Ninita na kanina pang nag-aabang sa pagdating ng kanyang apo. Gulat na gulat naman siya nang makita si Jenny, Mang Lando, na inaalalayan si Mirna, pati na rin si Dudong na puro dugo ang damit. Ay, mahabaging langit. Anong nangyari sa inyo? Hinila na ni Dudong ang lola niya papasok ng bahay bago isinara ang pinto. Mahabang kwento, pero kailangan niyo muna siyang tulungan dahil pumutok na ang panubigan niya. Ah, talaga ba? Ay, tingnan ninyo. Mukhang kusa nang lumalabas ang bata sa sinapupunan niya. Hindi niyo na ako kailangan. Napatingin naman si Mang Lando, Dudong at Jenny kay Mirna na nakahiga sa kama at wala ng malay. Naroon din ang sanggol na malakas na umiiyak. Mukhang marami kayong pinagdaanan na. Hindi bale, ako na mag-aasikaso kay Mirna. Magpahinga na muna kayo. At ikaw, Dudong, magpalit ka na ng damit at ang sangsang na ng amoy mo. Kanino bang dugo yan? Kay Mirna? Sa mga aswang po, Lola. Natigilan si Aling Ninita at napalunok. Hanggang ngayon ba pagdidiinan mo pang tungkol sa bagay na yan, Dudong? May ibang mga tao rito, baka mapaniwala mo sila. Pero totoo po ang mga aswang, Lola. Nakita po namin sila kanina. Sila po yung dahilan kung bakit kami napadpad dito.
Hindi nagsalita si Aling Ninita at kumuha ng mainit na tubig na ipampupunas kay Mirna at sa sanggol nito na tumigil na sa pag-iyak dahil inaasikaso na ni Mang Lando. Jenny, pumunta ka na muna kay Dudong. Hindi ka pa kumakain. Kumain na muna kayong dalawa riyan. Sige po, Lola. Si Aling Ninita naman ay nilapitan si Mirna na kasalukuyang nagpapahinga pa rin. Totoo bang sinabi ng apo mo, Lando? Aswang ang sumugod sa inyo kanina. Oo, Ninita. Hindi ka panipaniwala, pero nakita ng dalawang mata ko. Napatay ko pa ang isa sa kanila dahil pinasok niya ang bahay ko at sinubukan saktan si Mirna. Bakit naman dito nyo pa naisipang pumunta? Dahil kanina ko pa pinauuwi si Dudong, pero natatakot siya na mag-isa. Sakto naman pumutok ang panubigan ni Mirna, kaya napagtanto kong mainam na dumayo kami rito para mapaanak mo siya ng mabuti. Mukhang sinabi sa'yo ni Dudong ang tungkol sa trabaho ko noon. Oo, sinabi niya. Pero dahil sa mga nangyari, kusang lumabas ang anak niya marahil sa takot at sa tagtag ng daan. Akala ko ba'y sa makalawa pa kayo pupunta sa ospital? Napaaga yata ang pagputok ng panubigan niya. Natahimik si Mang Lando at pinagmasdang maigi ang itsura ni Aling Ninita. Nakangiti ito ng kakaiba at marahang pinupunasan ng tiyan ng anak niyang si Mirna. Hindi ko matanda ang may sinabi ako tungkol dyan, Aling Ninita. Wala akong alam na sa makalawa kami pupunta sa ospital. Paano mo malalaman yon? Napatayo si Mang Lando at kinuha ang apo niya na nakabalot na ng lampin. Hindi niya napigilang sumigaw kaya nagising si Mirna. Dudong, nasa si Jenny. Dali mo siya rito ngayon din. Alis na kami rito. Bakit po kayo alis, Mang Lando? Delikado na rin sa bahay niyo. Nahihiwagaan ako sa lola mo. Paano niya nalaman sa makalawa ang punta namin sa ospital? Kumunot naman ang noo ni Mirna nang marinig yon. Sa lalaking aswang ko lang yung sinabi kanina. Ano ibig sabihin nito? Aling Ninita, paano mo nalaman ang tungkol doon? Isa ka ba sa kanila? Aswang ka rin ba? Lumapit naman si Dudong kina Mang Lando. Huminahon po kayo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Kumadro na po si Lola, kaya alam niya kung kailan ng due date ang isang nagbubuntis. May ganun po siyang abilidad. Tama ang apo ko. Hindi ako isang aswang. Mabuti akong albularyo noon. At nagtataka lamang ako kung bakit napaaga ang paglabas ng bata. Ngayon pang kabilugan ng buwan. Anong ibig mo sabihin? May masama bang kahulugan ng bagay na yon? Maaaring masama, maaaring maganda. Malalaman na lang natin kapag lumaki na siya. Sige na, magpahinga na kayo. Ligtas kayo sa bahay na ito. Dito na kayo magpaabot ng umaga. Umalis si Aling Ninita dala ang palanggana na may tubig at bimpo. Si Mang Lando naman ay nangangamba pa rin pero sinubukang magtiwala. Itay, yan na bang anak ko? Oo, Mirna. Lalaki ang anak mo. Anong ipapangalan mo sa kanya? Emmanuel. Kahawig ng pangalan ng tatay niya na si Manuel. Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Nang gabing yon ay hindi nakatulog si Mang Lando. Si Jenny ay mahimbing nang natutulog katabi ng kanyang ina na yakap-yakap ang sanggol. Si Dudong naman ay naroon sa may bintana at pinagmamasdan ng kabilugan ng buwan. Bakit hindi ka pa natutulog? Ay, Lola, ikaw pala. Pinagmamasdan ko lang po yung buwan. Dahil hindi ko po alam kung ang liwanag ba nito ay para makita natin ang kabutihan ng Diyos o para makita natin ang mga masasama. Pareho, apo. At nasa atin kung anong pipiliin natin. Pero mahirap masabi na ang isang mabuti ay mabuti at ang isang masama ay masama dahil may mga mapagkunwari. Kaya dapat maging mapanuri tayo at piliin kung sino ang dapat pagkatiwalaan, maging matalino. Kayo Lola, ba't gising pa po kayo? Iniisip ko lang ang tungkol sa paninda natin sa palengke. Wari ko'y nabawasan na naman yon dahil sa magdanakaw. Magdanakaw pa rin po ba yung tingin nyo? Aswang nga ang kumukuha ng mga karne natin, Lola. Aswang man o hindi, hindi pa rin mayaalis ang katotohanang nawalan tayo. Iniisip ko kung mas makakabuti bang lumipat na tayo ng pwesto eh. Ano? Iiwan natin si Mang Lando sa lumang pamilihan? Tayo na lang po yung natitira ron. Tsaka sasama po yung loob ni Mang Lando kapag iniwan natin siya. Pero kung hindi tayo lilipat,
Magugutom ang mga sikmura natin. Malalagay tayo sa peligro. Kung tama kang mga aswang ang nagnanakaw sa mga karne, paano tayo nakakasigurong hanggang karne lang ang kaya nilang kunin? Matanda na ako, Apo. Ikaw ang inaalala ko. Gusto kong bago ko mawala sa mundo, ay maiwanan kita ng magandang negosyo. Maiintindihan naman siguro ni Mang Lando. Lingid sa kanilang kaalaman ay naririnig ni Mang Lando ang mga pag-uusap nila. Malalim siyang napabuntong hininga at tinanggap na lamang ang katotohanang sa huli ay siya na lamang ang matitirang mag-isa. Oh, kayo na muna ang bahala sa bahay ah. Aalis na kami ni Lando at pupunta sa bayan. Sige po, Aling Ninita. Sisiguraduhin ko pong magiging malinis ang buong bahay pagbalik ninyo. Nako, kaanak mo lang. Huwag ka munang magkikilos. Ako na pong maglilinis, Nay. Napakabuting bata. O sige, paano? Aalis na kami ni Dudong. Ikaw ba, Lando? Sasabay ka na ba sa amin? Sige, dito na tayo sa tricycle ko sumakay para makatipid din kayo sa pamasahe. Kakargaan ko rin to ng gasolina para sa paglipat nyo sa bagong pamilihan. Pwede nyo yung magamit. Natigilan naman si Aling Ninita at napatingin kay Dudong. Napabuntong hininga siya. Maraming salamat, Lando. Salamat at naiintindihan mo ang desisyon ko. Tumango na lamang si Lando. Natigilan naman sila nang dumaan ng isang pamilyar na kotse. Ang kotse kung saan nakasakay ang mag-asawa kagabi, pero ngayon ay lalaki na lamang ang naroong nakasakay sa loob, umiiyak. Kinutuban ng malala si Lando at akmang hahabulin nang pigilan siya ni Aling Ninita. Halika na, baka wala na tayong maabutang grasya kapag tanghali na tayo nagbukas. Napatingin na lamang si Mang Lando kay Dudong na siyang tumangulang. Sumakay na lamang si Mang Lando sa tricycle niya, kasunod sina Aling Ninita at Dudong na piniling sumakay sa likod. Hindi mawala sa isip ni Mang Lando ang nakita niya kanina sa kotse. Sa tingin mo ba, kinuha ng aswang ang mag-ina ng kapitbahay namin? Yun din po yung kutob ko, Mang Lando eh. Pero wala po tayong pruweba. Hindi rin tayo pwede makialam. Dapat ang kapitbahay mo yung dumulog sa munisipyo para pakinggan siya. Maghihinala lang po sa atin yung mga tao kung tayo yung gagawa eh. Kung ganun, maghihintay na lamang tayo. Munti ka na nilang kuhanin ng anak ko. At pakiramdam ko, ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang mag-ina ni Tasyo. Mang Lando, wala po kayong kasalanan. Sa atin po sumunod ang mga aswang kagabi. Sigurado may iba pang aswang na nakakalat sa bayan, lalo na rin sa paanakan. Kaya nawawala rin ang mag-ina ni Mang Tasyo. Nahampas na lamang ni Mang Lando ang manibela ng tricycle niya. Mainit pa rin ang ulo niya nang makarating sila sa palengke at nawawala lang yun sandali kapag may mga bumibili. Naaalalang muli ni Mang Lando ang nakaplanong pag-alis ni Aling Ninita. Siya na lang ang maiiwang mag-isa at ngayon na ang araw na yon. Napapansin niya ang mga pagliligpit ng matanda at wala naman siyang magawa para pigilan yon. Pasensya ka na, Lando. Kailangan ko itong gawin para sa apo kong si Dudong. Ang daming karning nawawala sa amin, lalo na kagabi. Nababahala na ako sa lugar na ito. Nasa sayo naman kung susunod ka sa amin, Lando. Kung hindi mo nais, ayos lang. Ngayon naman na wala na kami, paniguradong sayo na lang bibili ang mga mamimili. Wala ka ng kaagaw sa pwestong ito. Naiintindihan ko. Gamitin na lamang ni Dudong ang tricycle ko para mabilis kayo makalipat. Hindi niyo ba gagamitin ang tricycle niyo, Mang Lando? Hindi, Dudong. Kayo na muna ang bahala kina Mirna at Jenny. Pati na rin sa apo ko si Emmanuel. Hindi ako makakauwi ngayong gabi dahil may kailangan akong alamin. Gusto kong malinawan kung sino ba ang kumukuha ng mga karne natin. Nagpaiwan si Mang Lando sa palengke. Tahimik niyang inililigpit ang kanyang paninda dahil 6:00 na. Napatingala siya sa kalangitan. Bilog na naman ang buwan. Siguradong aalingasaw na naman ang mga baho ng aswang ngayong gabi. Pati na rin ang mga pagpatay nila. Sumapit ang dilim at pinili ni Mang Lando na magtago sa gilid ng kanyang tindahan. Yakap-yakap niya ang kanyang itak habang naghihintay ng oras. Napalunok na lamang siya nang may marinig siyang mga kaluskos at napamulat siya nang marinigang pagkalansing ng kanyang mga gamit. Dahan-dahang kumilos si Mang Lando upang hanapin kung saan nagmumula ang ingay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaki. Mahaba at malagim ang dila
matatalas ang mga pangil. Sino ka? Anong ginagawa mo sa mga karne ko? Napalingon yun sa kanya at mas lalong nanlaki ang mga mata nang mapagtanto kung sino siya. Mayor Gado, walang iya ka. Sinasabi ko na nga ba na isa kang masamang tao? Ang mga katulad mo ang muntikan ng pumatay sa anak ko at sa mga apo ko! Agad na nagpuyos ang galit sa loob ni Mang Lando. Gamit ang itak niya ay pinutol niya ang kamay nito. Pero mabilis din itong nanlaban sa kanya at sinakal siya. Nakangisi ito sa kanya ng nakakaloko at para bang hindi nasaktan sa pagputol ng isang kamay. Muling initak ni Mang Lando ang isa pang kamay ng aswang pero sa pagkakataong yun ay nakagat siya nito sa leeg. Mang Lando! Napalingon si Mang Lando sa tumawag. Si Dudong na mabilis na umatake para patayin ang aswang. Agad itong naging abo pero hindi na napigilan pa ang paglagapak ni Mang Lando sa sahig. Mang Lando, gumising ka! Hindi ito maaaring mangyari. Hinihintay ka ni Aling Mirna, Jenny at Emmanuel. Hindi po kayo maaaring mamatay. Unti-unting namumutla si Mang Lando at nauubusan ng hininga. Hinawakan niya ang damit ng umiiyak na si Dudong bago hinila palapit sa tainga. Ikaw nang bahala sa pamilya ko. Si Jenny, huwag mo siyang hayaang mag-isa at malapitan ng mga kung sino-sinong lalaki. Ikaw lang ang tatanggapin kong mapapangasawa niya. Mang Lando, bata pa po kami ni Jenny at hindi ko po siya gusto. Alagaan mo si Jenny. Mahal na mahal ko ang apo kong yun. Huwag mo siyang paiiyakin. Magsipagtapos kayo ng pag-aaral. Lalo ka na. Ayoko ng manugang na hindi marunong magmaneho ng sasakyan. Unti-unti nang kumalas sa mahigpit na pagkakakapit si Mang Lando. Tuluyan na itong nalagutan ng hininga sa piling ni Dudong. Umiiyak ang binata habang naglalakad pa uwi. Wala nang takot sa kanyang dibdib kung sakmalin man siya ng mga aswang sa paligid. Ang tanging nasa isip niya lang ay si Mang Lando, pati na rin ang mga huli nitong sinabi, ang tungkol sa pagsiwalat sa katotohanan kay Mayor Gado. Napasigaw siya sa galit at nang suguri ng aswang ay pinagsasaksak niya ang mga yon. Mamatay na kayong lahat. Mawala kayong kwenta. Pinatay niyo si Mang Lando. Dapat lang sa inyo mamatay. Uubusin ko kayong lahat. Kuya Dudong! Natigilan si Dudong nang marinig si Jenny. Agad siyang naalarma nang makitang papunta ron sa dako ni Jenny ang mga aswang. Jenny, anong ginagawa mo rito? Kuya Dudong, nakita kong ginawa nila kay Lolo. Pinatay ng isa sa kanila si Lolo. Mabilis na hinawakan ni Dudong ang kamay ni Jenny tsaka hinila para tumakbo. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito na parabang ayaw niyang bitiwan at sa pagkakataong yun ay may napansin siya sa kanyang puso. Bumalik sa kanyang bili ni Mang Lando at tila ba parang gusto niya itong tuparin. Kuya Dudong, doon tayo magtago! Sinunod niya ang tinuro ng babae at doon niya namalayan na naroon sila sa center kung saan madalas pumupunta ang mga buntis para manganak. Naglaro sa dibdib ni Dudong ang kaba. Ibig sabihin ay mas lalo silang nasa kapahamakan at mapaliligiran pa ng mga aswang. Anong gagawin natin, Kuya Dudong? Si Lolo? Hahayaan na lang ba natin yung bangkay niya dun sa palengke? Hindi ko alam, Jenny. Nag-iisip ako. At ang tanging naalala ko ay paano makakaalis sa lugar na to. Nararamdaman mo ba? Ang alin? Ang malamig na hangin. Nariyan na sila sa paligid. Tila ba naghihintay ng pagkatungal ng mga sanggol para gawin nilang hapunan. Kung ganun, mali palang napili kong pagtaguan. Paano na tayo ngayon, Kuya Dudong? Nagpalingalinga si Dudong para humanap ng lugar kung saan magiging ligtas sila. Pero tila ba bawat sulok ng center ay mapanganib. Lalo pat katabi lang nito ang ospital kung saan marami ring mga taong namamatay na isang misteryo ang dahilan. Hinarap ni Dudong si Jenny na ngayon ay tumigil na sa pagluha. Naalala niya ang mga sandaling naglalaro pa lamang sila ng tayaan at habulan noon, maging ng langit, lupa at taguan.
Ngayon ay 2 taon na lang, magiging ganap na siyang dalaga at gusto niya na umabot pa ang buhay nito roon. Jenny, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, unahin mo ang sarili mo. Kahit hindi mo ako kasama, kailangan mong makabalik sa bahay. Naroon si Lola at ang pamilya mo. Ano ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan, Kuya Dudong. Hinawakan ni Dudong ang magkabilang balikat ng dalaga tsaka tinitigan ang magaganda nitong mga mata. Marami pang magagandang pwedeng mangyari sa buhay mo, Jenny. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, o kaya naman ng magandang negosyo. Kailangan mo makapangasawa ng mayaman at magkaroon ng anak na makakasama mo habang buhay. Bakit mo ba sinasabi yan, Kuya Dudong? Tinatakot mo ako. Dahil baka magkaroon ng pagkakataon na kailangan mo akong iwan. Gusto ko tumakbo ka ng matulin at huwag kang lumingon. Kahit anong mangyari. Maliwanag ba? Umiling si Jenny, dahilan para lalong mainis si Dudong. Maliwanag ba, Jenny? Naiintindihan mo ba ako? Isa, Jenny! Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. Naiintindihan ko. Magaling. Dahil sa puntong ito, maglalaro tayong muli. Kailangan mong tumakbo ng matulin. Magtago laban sa akin. Dahil sa oras na maabutan na kita at makita, pakakasalan mo ako. Ano sabi mo? Pero mga bata pa tayo. Tsaka hindi kita gusto. Tama ka. At hindi rin kita gusto, Jenny. Kaya pagbilang ko ng 3, dapat makaalis ka na rito. Hindi mo naman siguro gustong mahalikan kita, di ba? Napalayo si Jenny at muntikan ng mapaupo sa lupa. Mabuti na lamang at nahigit siyang muli ni Dudong na ngayon ay nakangisi na. Nakarinig naman si Dudong ng alulong ng mga aso kaya naman napatayo na siya. Nakita niya sa paligid ang mga grupo ng aswang na hayok sa dugo at laman loob. Malalakas ang pag-iri ng mga ina at ang mga iyak ng sanggol na tila ba parang musika sa kanilang mga pandinig. Magsisimula na tayo, Jenny. 1. Mabagal na nagbilang si Dudong habang inoobserba ang lahat. 2. Oo nga pala, Jenny. Gusto ko sumigaw ka ng malakas, ha. Dapat maririnig ng mga kapitbahay ang sigaw mo. Ano? 3! Ngayon na! Nataranta si Jenny at matulin na tumakbo papaalis sa lugar na yon. Si Dudong naman ay sinugod ang mga aswang para mawala ang atensyon kay Jenny. Pero dahil pinasigaw nito, may mga aswang ding nakasunod sa babae. Napangisi siya. Yon ang plano niya. Dinig pa rin niya ang malakas na sigaw ni Jenny kahit abala siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala siyang awang iniitak ang mga kamay, paa, ulo ng mga yon. Kahit na nasusugatan siya dahil sa mga kalmot at iba't iba pang pag-atake. Napatingin siya sa isang dako nang marinig ang mga yabag ng paa. Lalo siyang napangiti kahit naramdam na ang pagod. Ano ba ang mga yun? Mga aswang ba yun? Tama nga sinabi ng babaeng sumisigaw kanina. Kailangan niya ng tulong. Tingnan niyo, may lalaki nakikipaglaban sa kanila. Tulungan natin. Kumuha kayo ng mga itak! Sugurin natin ang mga yon! Tama nga mga sabi-sabi. May mga aswang na rito sa bayan. At tignan nyo, kinukuha nila ang mga sanggol. At ibinibigay pa sa kanila ng mga nurse. Ibig sabihin, alam ng pamunuan ng tungkol dito. Kinagago tayo ni Mayor Gado! Isa-isang nagsikuhaan ng mga armas ang mga tao. Tinulungan nila si Dudong na patayin ang mga aswang na kapwa mga nagulat sa pagsugod ng mga tao. Wala tayong ititira para sa bahay ng San Gabriel! Pupuksayin natin lahat ng mga salot sa lipunan! Lalaban tayo! Hindi akalain ni Dudong na may tutulong sa kanya ng gabing yon. Naging matagumpay ang plano niya, pati na rin ang pagliligtas sa iba pang mga nanganganak na ina at sa mga sanggol. Samantala si Jenny naman ay patuloy pa rin sa pagsigaw habang tumatakbo. Sandali! Nasaan na ba ako? Malayo ng tinakbo ko. Dala ng takot, hindi ko na namalayan. Nalampasan ko na yung bahay nila Lola ni Nita. Napahawak sa ulo si Jenny dala ng pag-aalala. Sinubukan niyang bumalik pero para pang mas lalo siyang naligaw at namalaya niya na lang na nasa gitna na siya ng kagubatan. Nasaan na ba ako? Bakit parang hindi ko nakilala tong lugar? Nasa San Gabriel pa ba ako? Naputol ang pagkausap ni Jenny sa kanyang sarili nang may marinig siyang kaluskos. Umihip ang malakas na simoy ng malamig na hangin. Sino yan? May tao ba dyan?
Niyakap ni Jenny ang kanyang sarili. Nakakaramdam na siya ng takot at parabang muli na naman niyang gustong umiyak. Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung paano ako makakauwi! Bakit? Saan ka ba nakatira, bata? Napalingon si Jenny pero hindi niya mahanap kung saan nagmumula ang boses na nagsalita. Sa San Gabriel, kay Lola Ninita. Hindi ko alam kung saan yun eh. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Hindi bali na. Ako na lang maghahanap mag-isa. Naglakad pa si Jenny pero kahit anong pilit niya ay hindi pa rin niya mahanap ang daan pa uwi. Nararamdaman niya lamang na may sumusunod sa kanya. Ano? Sumama ka na sa akin para makaalis ka na rito. Maraming aswang dito, alam mo ba yun? Mamamatay ka kapag hindi ka pa pumayag. Wala akong pakialam. Hindi nga kita kilala eh. Makikilala mo rin ako kapag pumayag ka, Jenny. Natigilan si Jenny nang marinig ang pangalan niya. Rumagasa sa dibdib niya ang sukdulang kaba. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kilala mo ba ako? Akala ko ba hindi mo alam ang bahay ni Lola Ninita? Sino ka ba talaga? Magpakita ka sa akin. Sigurado ka bang gusto mo ako makita? Kukunin kita at dadalhin sa malayong lugar kapag nagpakita ako sa'yo. Ayoko pala. Hindi pwede. Mas gugustuhin ko pang sumama kay Kuya Dudong kaysa sumama sa'yo. Napaisip ng malalim si Jenny. Doon niya naalala ang mukha ni Dudong, pati ng tagpong iniwan niya. Sandali. Si Kuya Dudong. Iniwan ko siya rong nakikipaglabang mag-isa sa mga aswang. Sandali, babalikan ko siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Nagsimula muling tumakbo ng matulin si Jenny habang umiiyak. Ngayon ay parang unti-unti niyang naiintindihan ng lahat. Ginawa niya ba yun para iligtas ako? At hindi ko makita ang mangyayari sa kanya? Napatay ba siya ng mga aswang? Paano ko nagawang iwan ng taong palagi akong tinutulungan? Siya rin ang tumulong sa nanay at kay Lolo. Hindi ko dapat siya tinalikuran eh. Babalikan ko siya. Pero sa kakamadali ay hindi nakita ni Jenny ang nakausling malaking bato, dahilan para madapa siya at masubsob sa kalsada. Jenny! Pero imbis na indahin ang kirot ng natamong sugat, ay napatingin siya sa lalaking tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Kuya Dudong? Jenny! Kahit kilang ka talaga. Pagtakbo na nga lang yung kailangan mong gawin, hindi yung pamagawa ng tama. Kuya Dudong! Umiiyak na niyakap ni Jenny ang lalaki, mahigpit na tila ba nagsisisi. Aray, masakit! Pero hindi yon pinansin ni Jenny, sa halip ay humagulgol pa. Sorry kung iniwan kita kanina, Kuya Dudong. Hindi ko alam. Masyadong mahina ang ulo ko para maintindihan ka agad ang kabayanihan ginawa mo. Kaya ba babalik ka? Babalikan mo ako? Dahil nangangamba ako na may nangyari na sa'yong masama. Na baka katulad ni Itay, mapatay ka rin ng mga aswang. Salamat naman buhay ka. Salamat at nagbalik ka. Pero mukha namang mamamatay ako sa igpit ng pagkakayakap mo sa akin eh. Jenny, hindi ako makahinga. Dahil doon ay nag-alala si Jenny at humiwalay sa pagkakayakap mula kay Dudong. Doon naman ay napon na niya rin ang kumikirot niyang tuhod na ngayon dumudugo na. May mga sugat ka. Halika, papasang kita para makauwi na tayo. Hindi na nakapalagpas si Jenny nang umupo na sa unahan niya si Dudong. Hawak nito ang kamay niyang umaalalay para makasakay siya sa likod nito. Doon ay nakaramdam ng paghinhawa si Jenny at para bang gusto niyang magpahinga sa piling ng lalaki. Kuya Dudong, natalo mo ba silang lahat? Oo, sa tulong ng mga tao. Dahil sa lakas ng sigaw mo, nakita nila ang kaganapan sa paanakan. Nailigtas namin ang mga sanggol at pati na rin ang mga ina. Salamat naman kung ganun. Akala ko habang buhay na tayong matatakot eh. Sandali namang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa pero muling nagsalita si Jenny. Hindi ba ako mabigat, Kuya Dudong? Hindi naman. Hindi ka ba pagod dahil sa pakikipaglaban sa kanila? Ngayon naman bubuhatin mo pa ako pa uwi. Hindi, ayos lang ako. Magpahinga ka na dyan. Masyadong marami nangyari para sa isang batang katulad mo.
Tinapik ni Dudong ang ulo ni Jenny at sa balikat niya nga ay nakatulog ito. Napatingala si Dudong sa kalangitan at doon ay nasilayan niya ang bilog na buwan. Tapos na ang lahat. Tapos na, Mang Lando. Sigurado ako magandang bukas ang sasalubong sa ating lahat bukas ng umaga. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakarating na si Dudong at Jenny sa bahay nila Aling Ninita. Agad naman silang sinalubong ni Mirna at ng matanda. Dudong, anong nangyari sa inyo? Si Jenny, bakit walang malay ang anak ko? Nakatulog po siya, Aling Mirna. Pinatakbo ko kasi siya. Pinatakbo? Sandali, ikaw ba yung nasa balita kanina? Nanonood kami ng lola mo ng balita. Nakita naming nilusob ng mga aswang yung ospital at paanakan. Nagsidatingan din ng iba pang mamamayan ng San Gabriel kaya napuksa yung lahat. Hinahanapan na nga ng statement yung mayor natin pero kasalukuyan pang walang balita. Ibinaba ni Dudong si Jenny sa may mahabang upuan. Pinagmasdan niya ang namamagang mata ni Mirna dahil nasaksihan din ito ang pagpaslang sa kanyang ama ng isang aswang. Patay na po ang mayor ng San Gabriel. Anong sabi mo? Mahabaging langit, mag-ingat ka sa sinasabi mo, Apo. Tama po ang sinasabi ko, Lola. Aling Mirna, patay na po si Mayor Gado dahil pinatay siya ni Mang Lando. Si Itay? Pinatay siya ni Itay? Bakit? Sandali, nasan si Itay? Hindi niyo ba siya kasama? Naroon pa ba siya sa palengke? Doon niya ba balak matulog? Sunod-sunod na tanong ni Aling Mirna na kababakasan ng pag-aalinlangan. Opo, doon ginusto ni Mang Lando na magpalipas ng gabi para malaman kung sino ang kumukuha ng karne tuwing kabilugan ng buwan. Huli na nang makita kong inatake siya ng aswang. At ang aswang na yon, si Mayor Gado. Pinatay niya si Mang Lando, pero napatay din ni Mang Lando ang aswang. Anong sabi mo? Napahawak na lamang si Aling Mirna sa kanyang bibig at dagling napaupo. Hindi alam kung anong unang mararamdaman. Tanging pagluha na lang ang naging reaksyon niya. Ibig sabihin, isang aswang ang mayor ng San Gabriel, Apo. Kung ganun, maliwanag na may kinalaman siya kung bakit malayang nakukuha ng mga aswang ang mga bagong panganak pa lamang na sanggol. Sangkot siya sa mga anomalyang nangyayari dito sa San Gabriel dahil nakikipagsabuatan siya sa mga kalahi niyang aswang. Hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang nanalo nung eleksyon. Pero totoong mabuti ang Diyos dahil inalis sa kanya kaagad ang pwesto. Kinabukasan ay natagpuan ang katawan ni Mang Lando sa pamilihan ng bayan ng San Gabriel. Dahil doon ay inimbestigahan niyo ng mga pulis kasama na rin ang bagong itinayong palengke. Napag-alaman ng mga taga-barangay ang katotohanan sa likod ng bagong tayong pamilihan. Kung ganon, tama si Mang Lando. Isang ang masamang tao ang mayor ng San Gabriel. Kaya pala ipinatayo niya yung bagong palengke para mas maging maluwag ang akses ng mga aswang sa tao. Kaya siyang kumakain ng mga karne sa lumang palengke para matakot ang mga tao, pati na rin ang vendors na lumipat sa bago. Tama ka. Hindi ko akalaing naloko tayo ng isang akala natin mabuti ang adhikain sa atin. Mahirap na talagang magtiwala, no? Di natin alam na totoong aswang palang nakaupo sa gobyerno. Nakakapanginayang lang na kinailangan pang magbuwis ng buhay ni Mang Lando para maisiwalat ang totoo. Sa isang banda sa bahay ni Aling Ninita, naghahanda na si Mirna na bumalik sa kanilang bahay. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang mailibing ang kanyang ama. Masakit pa rin sa kanyang puso ang lahat, pero kailangan niyang umusad. At para hindi mawala sa puso niya ang presensya ng kanyang ama, ay gusto na niyang bumalik sa bahay nila. Talaga bang hindi na kayo mapipigilan? Malaya namang dumito na lang kayo sa bahay namin eh. Kami lang namang dalawa ni Dudong ang narito. Nagdadalaga na ang anak kong si Jenny. Hindi mabuti na may makasama siyang isang binata sa iisang bahay, Aling Ninita. Baka magka-developan sila at hindi na matapos ang anak ko sa pag-aaral niya. Bakit? Ayaw mo ba kay Dudong? Kapag namatay ako, sino na lang ang makakasama niya? Hinawakan ni Mirna ang kamay ng matandang ginang. Welcome na welcome si Dudong sa bahay namin. Katulad ng pagpapatuloy niyo sa pamilya namin dito, Aling Ninita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Palagi ko tong tatanawing utang na loob. At tungkol kay Dudong, kung
Kung gusto niya talaga ang anak ko, matuto siyang maghintay. Hindi ko naman sila pagbabawalang magkita kung gusto nila. Napangiti si Aling Ninita. Naiintindihan ko. Tama ka nga sa mga sinabi mo. Mga bata pa nga ang dalawang yon at marami pang mga posibleng mangyari sa inaharap. Di natin alam, baka sila rin naman ang magkatuluyan sa huli. Naniniwala akong poprotektahan ni Dudong ang anak ko. Naniniwala rin ako dyan, Mirna. Basta huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin ha kapag may kailangan kayong tulong. Masaya akong nakasama ko kayo ng ilang panahon dito sa bahay. Niyakap ni Aling Ninita si Mirna na ngayon ay kalong-kalong na ang kanyang anak na si Emmanuel. Tumayo na siya para tawagin si Jenny. Jenny, anak, kunin mo na tong mga gamit natin. Uuwi na tayo. Darating na ang iyong ama mamayang hapon kaya kailangan nating maganda at maglinis ng bahay. Napatingin naman si Jenny sa kausap niyang si Dudong. Kasalukuyan silang nasa bakuran at nag-uusap. Paano? Kailangan nyo na umalis. Ihatid ko na lamang kayo sa may labasan. Sandali, Kuya Dudong. May gusto pa sana akong itanong sa'yo. Ano yun, Jenny? Ano kasi tungkol sa nilaro natin nung nakaraan? O bakit? Ano meron doon? Wala. Kalimutan mo na nga. Iba na lang. Tumayo si Jenny at hinarap si Dudong. Iniisip ko kasi kung paano ka napunta sa likod ko nung nadapa ako sa may gubat. May nakausap ako nun sa gubat eh. Gusto niya akong kunin. Iniisip ko lang kung ikaw ba yun? Paano mo naman nasabing ako yun? Hindi ko alam. Bakit pa ayaw mo na lang sagutin ang tanong ko? Ikaw ba yun o hindi? Kapag sinagot ko ba yung tanong mo, tutuparin mo ang consequence ng nilaro natin? Napalunok naman si Jenny at napaatras. Yon ang totoong gusto niyang itanong kay Dudong. Kapag naaalala niya, hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Si Dudong naman ang tumayo at nakapamulsang tinitigan ng maliit na babae. Hanggang dibdib lang siya ni Dudong. Hayaan mo, matagal pa naman yun eh. Mga bata pa naman tayo. Kapag dumating ang panahon na nasa tamang edad na tayo at hindi pa rin natin gusto ang isa't isa, pwede na natin kalimutan yung tungkol sa larong yun. Nakaramdam naman ng lungkot sa puso si Jenny. Anong ibig mong sabihin, Kuya Dudong? Nahanap kita ng gabing yun, kaya pakakasalan mo ko. Pero hindi kita sisingilin kung dumating ang araw na hindi mo pa rin ako gusto. Maliwanag ba? Tumango na lamang si Jenny kahit nabuo sa loob niya ang pagtanggi. O siya, sige na. Baka hinahanap ka na ron. Uwi na kayo. Ay, oo nga pala. Pwede ko kayong ihatid gamit ang tricycle ni Mang Lando. Tama, para maiwan ko na rin dun yung tricycle niya. Sandali lang. Magpapaalam ako kay Lola. Akmang aalis na si Dudong nang hablutin ni Jenny ang kamay niya. Napalingon naman si Dudong sa gulat. Kapag ba dumating ang araw na nagustuhan kita, pwede na ba kitang tawagin sa totoong pangalan mo at wala ng kuya? Napanganga si Dudong at hindi ka agad nakasagot. Tatawagin kitang Elias. Ayos lang ba? Napaiwas ng tingin si Dudong. Sa tanang buhay niya, si Jenny pa lang ang tumawag sa kanya ng ganoon. Ano, payag ka ba? Naghihintay ako ng sagot mo. Saka na natin pag-usapan yan kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Kinalas ni Dudong ang pagkakahawak ni Jenny sa kanya at matulin na tumakbo para pumasok sa loob ng bahay. Si Jenny naman ay wala nang nagawa kundi ang kunin ng mga gamit ng kanyang inay at isakay sa tricycle. Oh, Dudong, ihahatid mo na ba kami ron sa bahay? Opo, Aling Mirna. Nagpaalam na rin po ako kay Lola para maisauli ko na po itong tricycle. Naku, Dudong, wag mo na tong isauli. Wala na rin namang gagamit nito sa amin eh. Mabuti pa, iyon ang tricycle na to. Pamana na sa iyo to ng tatay ko para naman makapag-tricycle ka pa sa pagmamaneho. Malay mo, balang araw. Mapagkakitaan mo pa to. Di ba, Jenny? Opo. Muling bumalik sa pagiging tahimik si Jenny hanggang sa nakarating sila sa bahay nila. Agad namang napaluha si Mirna nang pumasok siya sa loob ng bahay. Si Jenny naman ay akmang papasok na nang tawagin siya ni Dudong. Tungkol pala sa sinabi mo kanina, Jenny. Sige, pumapayag ako. Kumislap ang mga mata ni Jenny. Hindi niya na naitanong pa ang ibig sabihin ng lalaki nang bumalik na ito sa tricycle at matulin na nagpandar. Nakanganga na lamang siya habang sinusundan ito ng tingin.
Nang makalayo na ang dating tricycle ng kanyang lolo, ay siya namang pagdating ng bago. Kumunot ang noo ni Jenny nang may isang lalaking bumaba at lalo siyang napaluha nang makita kung sino ito. Itay! Itay, kayo nga! Itay, nandito na kayo! Mabilis na tumakbo si Jenny para salubungin ng yakap ang kanyang ama na nagmula pa sa Maynila. Hinalikan siya nito sa noo. Anak, pasensya na kung ngayon lang ako. Nasaan ang nanay mo? Nandun po sa loob ng bahay, Tay. Hawak-hawak ni Jenny ang kanyang ama nang pumasok sila sa loob ng kanilang kabahayan. Nay, nasan po kayo? Nandito na po si Tatay. Dumating na siya, Nay. Natigilan si Jenny nang makita ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig at umiiyak. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang asawa na puno ng pag-aalala. Mirna, ano nangyari? Bakit ka nariyan? Manuel, ang anak natin! Ang anak natin! Nawawala ang anak natin! Ano? Nakita ni Jenny ang lampin na walang laman. Agad siyang kinabahan. Kanina hawak-hawak ko lang siya. Hindi ko alam kung bakit paglingat ko wala nang laman yung lampin. Hindi ko alam. Baka kung ano nang nangyari sa kanya, baka kinuha siya ng mga aswang. Ano ba yung sinasabi mo? Matapang na lumabas si Jenny para hanapin ang kapatid niya. Napatingala siya sa langit nang may makitang uwak na pumapagaspas. Hindi to maaari. Sino kukuha kay Emmanuel? Si Aling Ninita. Kanina nakatitig siya sa anak ko. Baka siyang kumuha sa anak ko. Pumintig sa kaba ang puso ni Jenny, pero hindi siya nagpapigil sa takot. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa bahay ni Aling Ninita. Nakita pa siya ni Dudong na nasa kalsada. O Jenny, saan ka patungo? Sa lola mo. Kinuha niya bang kapatid ko? Ano? Hindi pa kalayuan ng matanaw ni Jenny si Aling Ninita na may kalong-kalong na nakalampin. Agad siyang kinutuban nang pumasok ito sa sasakyan. Hindi pwede. Saan pupunta si Aling Ninita? Ano binabalak niya? Jenny, sumakay ka na rito para maabutan natin si Lola. Napalingon si Jenny sa tumawag sa kanya at nakita niyang si Dudong yon. Nang tumigil ang tricycle sa gilid niya ay mabilis siyang tumalon para makasakay. Panay naman ang sigawan ng dalawa para makapag-usap. Wala ka bang alam dito, Kuya Dudong? Wala. Naguguluhan rin ako kung bakit gagawin to ni Lola. Sandali, ang agara namin paglipat sa bagong palengke. Hindi kaya may kinalaman to ron? Hindi ko alam, Kuya Dudong. Paano ko malalaman? Lola mo siya. Mas kilala mo siya. Ayun na nga. Kaya nga iniisip ko. Kasi nagulat din ako kung bakit biglang gusto niyang lumipat doon sa bagong pamilihan sa bayan. Malaki ang upa sa pwesto ron. Hindi ko nga alam kung saan siya kukuha ng pambayad eh. Baka ito ang sagot. Baka kaya niya kinuha ang kapatid mo para ipambayad sa aswang. Anong sabi mo? Akala ko ba napatay mo ng lahat ng aswang? Natahimik naman si Dudong. Nanginginig ang mga kamay, hindi sa takot, kundi dahil sa galit. Baka marami pa sila, Jenny. Hindi ko sigurado. Baka hindi si Mayor Gado ang pinuno nila. Baka meron pang iba. Teka, nang mamatay si Mayor Gado, agad siyang pinalitan ng Vice Mayor na si Delphine. Hindi kaya ang bagong mayor ang punot dulo nitong lahat? Nagsitayuan ang mga balahibo ni Jenny. Nakikita niyang malaki ang posibilidad na tama ang sinasabi ni Dudong sa kanya. Maraming alam si Dudong sa bayan nila at hindi malabong alam din ito ang mga kasulok-sulukang sikreto ng mga tao. Nakaupo man o hindi sa pwesto. Kung ganun, anong dapat natin gawin para matapos na tong lahat at para maligtas ng kapatid ko? Napatigil si Dudong sa pagmamaneho. May sinusundan siya ng tingin. Kuya Dudong, ano ba? Sundan mo ng lola mo. Makakatakas siya mula sa atin, oh. Ano ba? Ayun na siya, oh. Papunta sa may munisipyo. Sandali, Jenny. Alam ko na. Alam ko na kung paano matatapos ang lahat ng to at may sisiwalat sa buong mundo na si Vice Mayor Delphine ang nasa likod nitong lahat. Naguguluhan man ay wala nang nagawa si Jenny kundi hayaan si Dudong na sundan ang kotseng nakita niya. Mabilis na bumaba si Dudong para kausapin ang lalaking nakita niya kanina. Sandali, si Mang Taso? Anong kinalaman ni Mang Taso rito, Kuya Dudong? Pero imbis na sagutin ang dalaga ay hinarap niya ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Mang Tasyo? Bakit narito ka pa rin sa paanakan? Sinulya pa ni Jenny ang lugar.
Bagamat madilim noong minsang napunta siya rito, huli na nang mapagtanto niyang nasa pareho siyang lugar. Hanapin ko ang asawa at anak ko. Alam ko narito lang siya. Makikita ko pa sila. Pero matagal nang nawawalang mag-iina mo, Mang Taso. Hindi totoo yan, Jenny. Nakita ko siya nung nakaraan. Kinausap ko siya. Pero hindi niya ako naaalala. Tila ba nabilog na ang utak niya ng mga aswang at nalimutan niya na meron kaming anak. At ayun, isa na siya sa mga nangunguha ng sanggol at nagiging daan para maibigay sa mga aswang. Ano pong sabi niyo? Hindi ba't matagal nang natigil ang kalakarang yan dahil patay na si Mayor Gado? Yun ang akala ng marami. Pero mas lalong lumala ang lahat. Si Mayor Delfin na dating Vice Mayor ang nasa likod nito at ginagawa niyang aswang ang lahat ng opisyalis ng gobyerno. Malakas siya at mahirap isahan. Kaya niya rin kontrolin ang pag-iisip ng marami. Napakagat sa labi si Dudong. Yun na nga bang sinasabi niya, ang hinala niya. Napatingin na lang siya kay Jenny. Mang Tasyo, kailangan namin ng tulong mo. Kailangan matapos itong lahat para makuha mo na rin ang asawa mo sa kamay ng mga aswang. Anong dapat kong gawin? Tutulong ako. Gusto ko pagbayarin ang lahat ng may sala sa pagkawala ng asawa at anak ko. Dumilim ang mukha ni Mang Tasyo, baka sa kanyang mukha ang pagkasuklam. Hindi ako makakapayag na maghari ang mga aswang na yon sa bayan natin. Hindi ito ang pinangarap kong tahanan para sa anak ko. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa kinabukasan. Humugot ng malalim na hininga si Dudong bago lumapit kay Mang Tasyo at Jenny. Seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. Lulubusin natin ang munisipyo ngayong gabi. Isisiwalat natin sa buong mundo ang lahat ng mga ginawa nilang anomalya. Paano natin gagawin yun? 3 lang tayo. Hindi, Jenny. Marami tayo. Gagawa ako ng sunog sa munisipyo para doon pumunta ang mga tao. Makikita nila ang lahat. Siguradong naroon din si Lola na nalason na ang pag-iisip ng bagong mayor ng San Gabriel. Ipinapangako kong ibabalik ko ang kapatid mo, pati na rin ang asawa mo, Mang Tasyo. Dumating ang 6:00 ng gabi. Tahimik ang buong bayan at kapwa mahimbing ng natutulog. Pero ang isang lalaki, abalang naglalagay ng gasolina sa paligid ng munisipyo, ang tahanan at pugad ng mga aswang. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nagulat si Dudong nang mailawan siya ng flashlight ng isang security guard, pero bago siya makatakbo, ay nahagisan niya na ng lighter ang munisipyo na mabilis na sumiklab. May sunog! May sunog! Nasusunog ang munisipyo ng bayan ng San Gabriel! Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging malaking kaguluhan. Maraming taong pumunta sa munisipyo para tumulong na mapula ang apoy, kahit ang mga bombero. Pero hindi nila ito kinaya dahil nagkaroon na naman ng sunog sa may katabi nitong gusali. Mabilis na gumagapang ang apoy na naging sanhi ng malaking dilubyo sa buong City Hall. Mabilis niyang nakita ang hinahanap niya. Si Mayor Delfin, nasa opisina na ang paligid ay unti-unti na ring nilalamo ng apoy. Inilabas niya ang itak kaya natunugan ng mayor ang gagawin niya at agad itong nakaiwas. Ikaw ang may pakana sa sunog dito sa munisipyo? Ako nga, masyado kayong marami para mapatay ko isa-isa. Kaya mabuti pang sunugin ko na lamang kayong lahat, mga aswang ng lipunan. Kalokohan! Ano ba yung pinagsasabi mo? Kung galit ka sa aswang, huwag mo kaming idamay. Si Mayor Gado lang ang aswang. Patay na siya. Pero ikaw ang pinuno niya. Sunod-sunuran lang siya sa'yo. Wala kang ebidensya. Marami. At isa na rin ang lola ko. Dito siya pumunta pagkatapos niyang kunin ang anak ng kapitbahay namin. Dahil ipambabayad niya yun sa'yo. Walang katotohanan ng mga sinasabi mo. Sisiguraduhin ko makukulong ka kapag nakaligtas ako rito. Ngumisi si Dudong at saka bumuelo. Yun ay kung makakaligtas ka pa. Mabilis na initak ni Dudong ang kamay ni Mayor Delfin. Dahilan para magalit ito at lumabas ang tunay na anyo. Inaasahan niya ng magiging malaki itong aswang sa dami ng mga lamang kinain niya, pero hindi siya magpapatalo. Para ito sa kinabukasan ng mamamayan ng San Gabriel! Inatake ni Dudong ang malaking halimaw pero napinsala rin siya nito. Nakalmot nito ang kanyang dibdib, dahilan para manghina siya. Bumagsak sa sahig si Mayor Delfin na may saksak ng itak sa gitna mismo ng kanyang puso. Totoong tapos na. Ito na ang wakas.
Sumabog ang kabilang parte ng opisina ni Mayor. Nalaglag na rin ang litrato nitong babasagin na siyang tumama at humiwa sa pisngi ni Dudong. Hindi. Kailangan ko makaalis rito. May naghihintay sa akin. Itinukod ni Dudong ang itak sa sahig nang bumigay siya. Napaluhod siya. Dala ng sakit ng katawan ay nahihirapan na siyang maglakad. Mahirap na ring huminga dahil sa makapal na usok sa paligid. Elias! Elias, nasan ka? Elias! Ano ba? Gusto mo ba tawagin kitang Kuya Dudong para lumabas ka? Napalunok si Dudong at dagling napangiti nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata na parabang gusto na ring magpahinga. Elias! Pakiusap, sagutin mo ako! Nasaan ka ba? Nakuha ko na si Emmanuel mula kay Lola Ninita. Nabigay ko na sa kay Inay. At ang asawa ni Mang Tasyo bumalik na sa kanyang sarili. Ikaw na lang ang kailangan ko. Udang na loob, magpakita ka. Jenny. Tuluyan nang bumagsak sa sahig si Dudong at nawalan ng malay. Narinig niya pa ang malakas na sigaw ng isang babae bago siya malagutan ng hininga. Lumipas ang 5 taon at masayang-masaya si Jenny na umaakyat sa stage para sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Naroon ang kanyang ina at ama na kasama niya sa pagkuha ng kanyang diploma. Congratulations, anak. Masayang-masaya kami para sa'yo. Ate Jenny, picture! Napangiti si Jenny nang makita si Emmanuel sa ibaba ng stage na may hawak na kamera. Agad siyang umiti kasama ang kanyang mga magulang. Nang matapos ang seremonya ay nagpaalam muna si Jenny sa kanyang ina na sasama sa mga kaibigan para kumain. Pinayagan naman siya ni Aling Mirna. Basta, sabihan mo ko kapag uuwi ka na, ipapasundo kita. Sige po, Inay. Mag-ingat po kayo. Oo naman. Oh, ayan na palang sundo namin. Ano na, Dudong? Ang tagal mo. Nangangawit na pa ako. Pasensya na po, Aling Mirna. Namasada po ako eh. Nga pala. Sino yung magandang dalaga na katabi mo, Aling Mirna? Pwede ba ako magpakilala? Sira ulo. Ako lang to, Elias. Masyado kang OA. Ikaw pala yung Jenny. Di kita nakilala. Nung nasa malayo kasi akala ko, ikaw yung future ko eh. Sira ulo. Tayo, si Elias, parang timang. Hayaan mo na, anak. Ganyan din naman ako sa inay mo nung nililigawan ko siya. Kailan mo ba kasi sasagutin itong si Dudong? Hindi naman ako nililigawan yan. Sinisira ang araw, pwede pa. Sige na nga, umalis na kayo. Nasisira na naman ang araw ko. Graduation day ko pa man din. Sumakay na ang mag-anak ni Jenny sa tricycle. Si Jenny naman ay may pahabol pang hirit. Hoy, galingan mo magmaneho nanay ko yan. Oo naman no. Takits mamaya. Kinindatan siya ni Dudong bago umalis. Hindi niya naman naiwasang mapangiti at kahit habang kumakain ay naaalala niya si Dudong, pati na rin ang mga pangako nila sa isa't isa noong mga bata pa sila. Nang matapos kumain ay nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya at katulad ng inaasahan ay nasa labas na at nag-aabang si Dudong. Agad siyang sumakay sa likod ng tricycle at niyakap ang lalaki. Ano yan ha? Nananching ka na ha? Oh, bakit? Masama ba? Graduate na ako Pwede nang maging tayo. Mawa ka na nga lang na mahigpit para maiatid na kita sa inyo. Gabi na rin eh. Oo nga, hindi ko na malayan. Kapilugan na naman ng buwan Baka may magpakita na namang aswang dito. Ano naman? Kasama mo naman ako eh. Baka nakakalimutan mo. Ako tumalo sa kanilang lahat. Napangiti si Jenny at mas hinigpitan pa ang yakap sa iniirog. Oo nga pala, ikaw ang bayani ng bayan ng San Gabriel. Alam mo, kung ikaw ang tatakbong mayor, iboboto kita. Papatawa ka ba? Anong alam ko dyan? Sigurado matatalo ako. Mabuti pa, tumakbo na lang ako papunta sa'yo. Tsak panalo ako. Tama ka. Panalong-panalo ka talaga sa akin. Ikaw lang naman ang mahal ko eh. Napapreno si Dudong ng tricycle at mabinis na lumingon kay Jenny. Ano sabi mo? Ha? Wala, may sinabi ba ako? Ano sinabi ko? Weh, sabi mo, ikaw lang naman ang mahal ko. Gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Jenny. Alam ko. Palagi mo akong nililigtas noon kaya alam ko.
Hindi mo ako gusto kasi mahal mo ko. At hindi rin kita gusto kasi mahal kita noon pa. Salamat at hindi mo ako iniwan ha. Hindi na rin kita iiwan, Elias. Pangako, itaga mo pa sa mga aswang. Natawa naman din si Dudong at matamis na hinalikan ang kanyang nobya. Mahal na mahal kita, Jenny. Tagain ko pa ang mga aswang. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.